Magandang umaga po. Tayo po ay pag-usapan natin si Sara at saka yung decision sa impeachment. Bakit ang daming kita mo mga luminary ang lahat na nagagalit? Ang napansin ko sa mga luminary na nagagalit sa pag-decision ng Supreme Court pabor kay Sara, ay kunwari magagaling. Ay, mali naman. Ang problema sa kanila po ay intellectually dishonest sila. Ginagamit nila yung kanilang pangalan, pinapahiram nila ang pangalan nila para magsabi ng kasinungalingan para naman mas maraming tao maniniwala sa kanila dahil may galit sila sa likod ni Sara Duterte. Sa akin lang sana, matuto naman tayo tumanggap ng batas kahit na napaboran nito ay kaaway natin. Ang batas ay batas po. At sabi nga ni Voltaire, Duralex, Sedlex, hindi yan Duralex na baso Duralex, Sedlex. Pagkatapos, kung sa English pa, the law may be harsh, but it is the law. Diba? So, kaya, dapat sana matuto naman tayo gumalang sa mga alituntunin sa batas. So, ngayon, ito tatalakay natin ngayon. Ang mga panglaban nila, ang pangkontra nila. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung kopya ng desisyon ng Supreme Court. Ito po ang desisyon ng Supreme Court, N-Bank, sa kaso ni Sara Duterte. Pag-usapan natin yung sinasabi na Francisco. Ngayon, para maintindihan nyo kung ano yung Francisco, ano yung batas tungkol doon, ang lagi nila sinasabi ng mga, alam mo, suspitsa ko nito mga magagaling ko na hindi man na nabasa ang desisyon ng Supreme Court. Kung ano may nabanggit nila na pinapagalitan, halos mumurahin ng Supreme Court. Ganito po yon. Ang nangyari po kasi, ganito ang dahilan ng Supreme Court kung bakit diniklara ng Supreme Court na null and void at nalabag na ang 1-year ban. Kaya binawalan na ang bagong impeachment complaint na ginawa nila. So, ang sinabi ng Supreme Court ay ganito. Dahil sa inupuan ninyo ang tatlong impeachment na reklamo na sinampa noong December 2, December 4, December 19, 2024 at pinaabot nyo hanggang February 5 nyo lang ito siya in-endorse, hindi endorse ang tawag, kundi February 5 ito nilagay sa agenda. Kasama naman ang pang-apat na reklamo. So, magkasabay. Ibig sabihin, ano ang ginawa ninyo sa loob ng 9 na araw na session day? Ang sinasabi ng Supreme Court, yung ibang mga justices, tinitingnan nila yun na bad faith. May masamang balak. So, bad faith. So, dahil sa bad faith ninyo, sinadya ninyo na hindi i-endorso yung mga naunang tatlong reklamo. Tingnan natin sa punto de vista. Si Juan, si Pedro, tsaka si Jose. Si Juan, nagsampa ng unang reklamo. Of course, bilang Pilipino, dapat may karapatan din si Juan na yung kanyang reklamo asikasuhin kaagad. Yung problema, tinulugan. Umabot pa 10 araw bago iproseso. Parang ganun ba, iproseso na ba ang kaso ko? Parang ganun. So, nagsampa, halimbawa, si Leila de Lima at ang grupo niya nagsampa noong December 2 ng reklamong impeachment. Veripikado yon. Pag sinabi kong veripikado, meron po niyang kaakibat na sinumpang salaysay na kakabit doon na nagsasabi na nabasa ni Leila de Lima ng buong buo, naintindihan ni Leila de Lima ang kanyang binasa, at yung lahat ng binasa ni Leila de Lima na nakasulat doon ay pawang galing sa kanyang personal na alam, at yung hindi niya alam ay hango
sa authentic na record. Ganun po yun. Batas yan na dapat sundin. So, ibig sabihin, ang inuutos sa ating Supreme Court mula sa pagsampa, pagtanggap ng House of Representatives ng reklamo ni Dilema sa December 2, may right siya na mag-expect kinabukasan o kaagad-agad ay schedule na for agenda for order of business na pag-usapan ng buong House. Hindi ba kahit sino nagreklamo o kung ikaw naman, Deborah Cañeda, mag-file, gusto mo yung maaga kagad, action kagad. Ang problema, yung kay Dilema na reklamo, may pangalan niya nga, apelyido, Dilema, ibig sabihin problema. Sa Tagalog, problema. Kung sa English, dilemma. It's my dilemma. It's my problem. Ang reklamo ni Dilema ay inasikaso lamang noong February 5, 2025. Ang layo! December 2, tapos February 5. Tapos nagsampa naman ng kaso ng reklamong impeachment. Ganon din, beripikado rin. Ang grupo naman ng makabayan pa, congressman na sina Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at saka si Congressman Raul Manuel Daniel. Tapos, December 4. Siyempre, gusto nila actionan kagad. Akalain mo, February 5 na 2025 inasikaso, binigyan ng kalendaryo para maipag-usapan. Ganon din yung December 19 na reklamo na beripikado rin na impeachment na sinampa naman ni Congressman Gabriel Burdado na siyang Vice Mayor ngayon ng Naga City. Siyempre, in-expect nila, pero ganon din, sinabay sa February 5 na nilagay sa agenda. Makatwiran ba yun? So, ganon po ang nangyari. So, ngayon, dahil ganon nangyari, ang tinukoy ng Supreme Court yun na isang masamang balak, bad faith. Kapag ang ginawa mo ay bad faith, wala ka po hindi ka pagbigyan ng korte. Kasi ang tinatawag namin sa English, he who comes to court must come with clean hands. Ang sino mang pupunta sa korte, dapat pumupunta na malinis ang kamay. Yan. So ngayon, nung dinala nila doon, nung February 5, may unfair. Nakita ng Supreme Court, unfair. Bakit po? Yung February 5, 2025 sinampa ay nakasabay pa nila. Inuna pa. Inuna pa nila inaksyonan. So ganun po yung nangyari. So ngayon, ang decision ng Supreme Court ay ganito. Dahil sa ang ginawa ninyo, binigyan ninyo ng agenda sa loob ng 10 araw na session days. Pagkatapos, hindi man lang ninyo inirefer ayon sa utos ng konstitusyon na kapag may agenda na sa loob ng 3 araw, dapat i-refer na sa proper committee. Ano yung mga proper committee? Usually po sa Committee on Justice, at yan po magpoproseso ng mga reklamong impeachment. Magkakandak ng hearing, pagdinig, para naman tingnan kung may katuturan ba, may sufficiency ba in form and substance. Yan, dapat ganun, dapat gawin. Wala na. Nag-adjourn na ang House of Representatives. So, tiningnan po yun ng Supreme Court na dismissed. Wala na eh. Hindi mo na ma-action, hindi mo na magagamit. Non-viable na. Kaya kinonsidera yun ng Supreme Court na dismiss. Sinadya ninyo na ipa-dismiss. Yun ang sabi ng Supreme Court. So ngayon, dahil dismissed, ang sabi ng ang deklarasyon ng Supreme Court ay pag-dismiss, magbibilang na ngayon ang 1 taon na 1-year ban mula nung araw pagka-dismiss. So na-dismiss siya February 5, magbibilang na ngayon ng 1 taon, kaya February 6 na kayo pwede magsampa ulit. Kaya apektado yung pang-apat na impeachment complaint na beripikado, ay hindi beripikado nga eh, at pinirmahan lamang ng
215 na mga congressmen. Ngayon, kung pinirmahan ng 215 na sa ilalim po ng ating konstitusyon na sa Section 3, Paragraph 4 ng Article 11 ng ating konstitusyon nagsasabi na kung ito'y malagdaan ng 215 na congressman, the same shall constitute as the articles of impeachment. Yan naman yun ang articles of impeachment at pwede nang ipasa sa Senado. So, ganun nga ginawa nila yung pang-apat. Yung pang-apat, yun ang una nila binigyan ng pansin. At sila ay nag-meeting, sabi ni Majority Leader Manix Dalipe, I move that this fourth complaint signed by at least 1/3 number of congressmen or members of the House of Representatives be sent to the Senate, the same as constituting the articles of impeachment. Ayun, inaprubahan mo na nila yon para ipadala sa Senado. Pagkatapos na aprubahan na padala sa Senado, ang pinakahuli, yung 3 reklamo, kung Tagalogin natin, ako po ay nagmumusyon, sabi ni Manix Dalipe, na yung 3 reklamo ay i-archive natin. Ibig sabihin, archive parang nakalagay sa cabinet o parang basura na rin. So, ganun nga nangyari. Inaprubahan naman kaagad. Have there being no objection, walang objection, kaya approve. Ganun lang sila kasimple. So, ngayon, nakalagay sa hindi na magagamit ngayon ng 3. Tingnan mo, nakikita ng Supreme Court ang punto. Yung mga 3 reklamong ito, lahat ng complainant nito ay may karapatan na i-refer ang kanilang reklamo. Ngayon, hindi ni-refer. Bagkus dinismiss, sabi ng Supreme Court. Kung dinismiss, hindi na pwede yung pang-apat. Kasi hiwalay naman yun. Hindi naman yun, hindi mo pwede sabihin na consolidated, pinagsama yung 3 para maging isa. Hindi rin. Okay, so ngayon, ang ginawa sa Supreme Court, dineklara na yung pag-archive ay dismiss at pag-dismiss na, magbibilang na ngayon ng 1 year na hindi na pwede magsampa. Kaya pati yung pang-apat, sabi ng Supreme Court, ay barred na, prohibited na, binabawalan na ng 1-year ban rule. Yan. Kayo nagalit ang mga sila, yung mga galit kay Sara, nagmumura sa Supreme Court. Yan ang problema. Nagalit lang kayo kay Sara at hindi kayo gusto sa desisyon ng pabor kay Sara, minumura na niyo, lalo na si Larry Gadon. Minura, tuta ng mga Duterte doon sa Supreme Court. Sinabi niya, pati si Justice Leonin, galit na galit siya diyan kasi iyan ang sumulat ng desisyon na i-disbar siya. So ngayon, dahil sa galit nila, sinasabi na nila ngayon, alam mo mga matatalino pa ito ha. Sila na mga Adolfo Ascuna, Justice yan dati, sila Antonio Carpio, dating Justice, sumali pa yung Justice Renato Puno, sumali pa atang iba, although hindi magpapalabas ng kanilang po damdamin, si Artemio Panganiban, ay kumukontra sila at ang sinasabi nila ay parang ang ginawa ng Supreme Court ay parang binasura na yung doktrina ng Ernesto Francisco Doctrine sa pagsasabi kung kailan mo sasabihin na magkaroon ng 1-year ban ang pagsampa ng bagong kaso. Kasi sa Ernesto Francisco case po, ganito po nangyari. Yun ay patungkol sa impeachment na reklamo na sinampa ni Ernesto Francisco laban kay Chief Justice Hilario Davide. Ang unang reklamo kay Hilario Davide ay may nagsampa. Pangalawa, after 1 month, may nagsampa. So, nagdalawa. So, ang ginawa ngayon, ang tanong ngayon doon, kailan pwedeng sabihin, ang unang reklamo ba ay
binabawalan na yung pangalawang reklamo? Ang sagot ng Supreme Court dyan, oo, binabawalan na, hindi na pwede tanggapin. Kasi bakit? Kasi po, ang bilangan yan, sabi ng Supreme Court sa panahon ni Francisco Nakaso, pag tiningnan mo Section 3, Paragraph 2 ng Constitution sa Article 11, nagsasabi na sa loob ng 10 araw ay dapat may agenda, may ilagay sa order of business. Pagkatapos 3 araw na order na session day ay dapat na i-refer na sa proper committee. So ang sinasabi ng Supreme Court doon, kapag na i-refer sa proper committee, pwede na magsimula na pwede na yung gagamitin na sukatan kung kailan magsimula ang 1-year ban. Okay. Yan ang sa Francisco. Tapos sumunod yan yung Gutierrez, kay Mercedes Gutierrez. Ang kanya naman, 3 impeachment complaint na sinampa, hindi magkasabay ang petsa, pero sabay-sabay, inirefer. Sabi ng Supreme Court, pwede rin yun. Okay? So ngayon, ito, akyat tayo ngayon kay Sara. Ang kay Sara naman ay ang nangyari, walang referral ang ginamit ng Supreme Court na pangharang. Yun ang ginamit pangharang ay yung 3 na sabay-sabay nirefer sa archive. So ganoon na nangyari. So sabi ng Supreme Court, ang sabi ng isa sa mga justice sa Supreme Court, although hindi yan part ng decision ng majority, ay sinasabi niya na hindi limitado ang konstitusyon sa pag-refer lamang para mabilang ang 1-year ban. Hindi limitado. Ibig sabihin, meron pang ibang palang dahilan na pwedeng gamitin para tumakbo ang 1-year ban. At ito na nga, yung kay Sara, dahil dismissed, kasi hindi nyo binigyan ng referral at wala ng time, kasi 5:00 na ng gabi, at adjourn na, wala ng meeting kinabukasan at sasunod pa, kaya deemed dismissed. At kung deemed dismissed, ang dismissal ng isang reklamo ay isa rin sa pamamaraan na para automatiko na magbibilang na ng 1 taon para babawalan ang panibagong reklamo. Okay? Yan lamang po sinabi ng Supreme Court. Mahirap maintindihan yun. Alam mo, yung mga ibang ay nako, hindi ko lang babanggitin mga pangalan ng mga nagsasabi. Akalain mo babanggitin nila na binago raw ng Supreme Court? Binago daw nila ang Supreme Court kung anong gagamitin na dahilan para hindi tumakbo, hindi na pwede may isa pa mga bagong reklamo sa impeachment. Binago raw ang Ernesto case, ang Ernesto Doctrine, Ernesto Francisco. Pinaliwanag ko sa inyo, Ernesto Francisco ay hindi binago sapagkat bagkos nadagdagan, hindi binago. Nadagdagan, interpretasyon ng Supreme Court na kapag hindi nyo inaksyonan, dismissed. At kung dismissed, automatic yan sa prinsipyo ng mga kaso na magtatakbo na ngayon ang pagbabawal na 1 taon. Prescription period na 1 taon. Ganun po yun. So, ang mga galit kay Sara ay nagsasabi lang na mali daw yun. O, ito pa. Nagsasabi sila, galit sila dahil galit siya kay Sara, minumura din nila Supreme Court. Ito kasi nagdagdag ang Supreme Court na pinagpasabi. Sabi ng Supreme Court, kahit hindi pa nabawalan ng 1-year ban ang reklamong impeachment, ay ibasura pa rin. Bakit? Anong dahilan? Sabi ng Supreme Court, Leo, ay bawal, hindi pwede magamit. Sa simula pa lang, hindi na basura na yan. Anong katwiran ng Supreme Court? O, tinatagalog ko na to para maintindihan ninyo Sinasabi ng Supreme Court, ang problema sa impeachment, hindi ninyo tiningnan, kapag tumingin kayo sa konstitusyon, hindi lang yung artikulo sa impeachment ang tingnan ninyo para sa mga limitasyon. Kundi, pati po yung Bill of Rights, sagradong karapatan ng bawat mamamayan. Malaki ka man, maliit. Opisyal ka man ng bayan o hindi. Presidente ka man o vice-presidente. Hindi ka pwede pagkakaitan ng tinatawag na due process.
Ang due process po ay makikita mo sa Section 1, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor any person shall be denied the equal protection of the law. Yan sinasabi Section 1. So si Sarah, kayamanan niya rin yung kanyang sweldo. Hindi mo siya pwede matanggalan ng sweldo kung hindi mo siya bigyan ng pagkakataon sa ilalim ng batas na magpaliwanag bakit hindi ka i-impeach. Ang problema dito sa House of Representatives, hindi nila ginawa ganon. Nang pagkatapos mapirmahan na rin ng 215, diretso kagad binigay sa Senate. Ang sabi sa Supreme Court, bawal yan! Dapat respetuhin mo ang karapatan ng tao. Every step of the way. In all proceedings, in all steps, sabi ng Supreme Court. So kaya, dineklara nila na null and void, basura sa simula pa lang dahil pinrosiso nila na walang paggalang sa karapatan ng due process ni Sara Duterte. Ganon lang po yun kasimple. So ngayon, nagreklamo naman itong mga kalaban ni Duterte. Bakit nyo dinagdagan? Wala naman yan eh. Nagbabagawa ng Supreme Court ng batas. Ang kapangyarihan ng Supreme Court ay hindi tagagawa ng batas, kundi taga-interpret na kung ano ang batas. Totoo ba sinasabi nila? Sasagutin ko, mali, mali, mali. Oy, naalala ko si Attorney Egon na Doming Cayusa, former IBP president. Mali po kayo, boss. Mali po kayo with all due respect. Huwag mo sabihin na nag-overreach na mali ito. Kasi po, nakasulat na po sa ating konstitusyon, ang lahat ng na bawal sa konstitusyon ay hindi mo pwede sumagin. At bawal na hindi mo pagbigyan ng tao na tanungin mo, bigyan mo siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Bawal yun na susumagin mo yun. Nakalagay sa Section 1, Article 3, mas mataas, mas maliit, mas nauna pang numero ng artikulo. Ibig sabihin, mas mataas ang bigat niya kumpara sa Article 11 na kung saan matatagpuan ng impeachment. So, walang ginawang batas ang Supreme Court diyan. Bagkus pinapatupad labang nilang batas. Na kailangan kahit sa impeachment, kailangan igalang pa rin ang karapatan ng kahit sinong impeachable officer na magpapaliwanag. Okay? Hanggang diyan lang. Okay, naintindihan ninyo? Ganun na po ang dalawa ang bagay ang dinesisyon ng Supreme Court. Bakit nila dinesisyonan na binasura nila ang impeachment complaint na basura sa simula pa lamang at naharangan na ng 1-year ban. Okay, yan lang tayo. At mag-shout out. Si Pastor Rodi, si Deborah Cañeda, precisely, good day, Dr. Toto, watching from Texas, USA, wow. Lagalag, Bongasius. Oh, si Mr. Lagalag, kumusta ka man? Ang batas ay para sa may utak. Nakaintindi ng batas. Pero walang batas sa mga bubo at tanga. Ayun. Mga tanga na mga anti-Sara, mga tanga eh. Pastor Rodi Rabi, si Anonsi, congratulations po sa mga anti-Supreme Court. Noel Maninang, pwede na ba umaksyon ang ombudsman ngayon tapos ng impeachment? Ay, ang ombudsman, ang aksyon niya, nasa kanya yan. Eh. Pwede nang umaksyon kung gustuhin niya. Pero ang criminal case lang ang pwedeng gawin niya, hindi pwedeng administrative. Pag sinabi mo administrative, yung kaso patungkol sa trabaho. Kung pwede siya suspendihin, pwede siya tanggalin, pero yung mga criminal, ang usapin dyan kung pwede ba ikukulong o hindi. So magandang umaga, Hermes Puliso, kumusta ka na? O Dennis Kausing, Brad, o sige, remind mo ko, may utang ako sa iyo. Life forever, hindi naman po galit kay Sara, kundi gusto lang maalis si Sara ang buong Duterte sa politika dahil si Sara ang malakas na nakakalaban ni Romualdez sa presidential candidacy. Tama po kayo. Nore, Tuba, dapat nga si BBM ang
ma-impeach, go po Sir Attorney Toto. Manuel Castro, Doc Toto, walang walang ano, walang, pakisagot dun si Attorney Samari. Saan ba ako Doc Toto? Walang dismiss vocabulary sa Congress, forthwith lang naintindihan ng mga congressmen. Daryl Santa Ana, parang ganito, tawagan ko siya ulit. Lang Parang ganito lang 'yan, ayon sa Article 125 ng Revised Penal Code, 'pag light offense, 'pag, lumalagpas ka ng 12 hours, isang akusado na may detention palabasin mo na. Tama, Edgar Nacion, Lorenzo Pascua. Bakit kaya sila galit sa Supreme Court? Hindi naman acquittal ni Sara ang sinabi, puwede naman sila magsampa ng panibago. Helen Baguio, naimbaga-bigat. Ah, naimbaga-bigat kada kayo amin. Karen Oli, wala na ang impeachment. Respect the decision of the Supreme Court. Katas-katas ang hukuman na yan. Kaya wala kayong magagawa na halataan tuloy na malaking bayad sa inyo ni si Tambaluslos ang malaking bayad. Ikaw na pupunta. Tapos pork barrel pa ang billions ng confidential at intelligence funds sa pundo ng 116 million Filipinos. Perny Pinto, ay senior, itong senior na walang junior. Karen Oli, wala nang impeachment, respect the decision of the Supreme Court. Tama, dapat Karen Oli, dapat na pareho mo sila sa pag-iisip. Daryl Santana, simple lang yan. Yung mga congressmen, billion ang confidential fund. Si VP Sara, is accurate and fair ang OVP confidential fund. Ayon sa COA, may papel na nilabas. Si John Cabinbin, galit kami sa walang bayag na mga senador at mga justice huwag ka magalit yun sa Justice John kasi ang katotohanan ng buhay, tama po desisyon ng justice. Huwag ka maniwala sa kanila na mali. Tama po yun. Wala lang tayong magagawa kasi pabor kay Sara ang batas. Wala tayong magagawa. Kasi binaboy po yun ng mga congressmen. So, kung mayroon kayong sisihin, ang mga congressmen, hindi Supreme Court, hindi yung Senado. Ang mga congressmen, nilalaro nila. Ginamit nila pang blackmail para makakuha ng AKAP tsaka AX kay BBM. So Antonio Alarcon, ang mga tanga na sinasabi mo, yung mga didiis at ikaw, sino mas bright sa atin, Antonio Alarcon? Prangkahan na lang tayo. Kung sinasabi mo na ako ay tanga, sige nga. Sige nga, ano bang alam mo? Pasensya ka na, Antonio Alarcon, ha? Pero okay lang yan sa akin kahit binabanatan mo ako. Kahit tawagin mo pa kung kalbo, okay lang yan. Announcing no person shall be deprived of life, liberty, property, freedom to Filipino senior citizens, Rodrigo Duterte. Amen. Yan lang po ang ating at least may natutunan kayo sa aking batas sa ngayon. Yan lang. Huwag nyo nang isipin na kontra sa inyo ang decision, pero isipin nyo na may natutunan king batas. Okay? Maraming salamat po.